Sinalag ng kampo na mag-asawang Marzan na pagtestigo ng isa pa nilang dating kasambahay na si Evelyn Tanael sa kasong isinampa ng pinaltrato umanong kasambahay na si Bonita Baran. Mula sa QCRTC, may ulat on the spot si John Consulta. John? Sinarang ng depensa ang pag-ipresenta sana ng prosecution sa witness stand ng Branch 77 ng QCRTC ang kasambahay na si Evelyn Tanael para sa kasong serious illegal detention laban sa mag-asawang Marzan. Ayon sa abogado ng mga Marzan na si Attorney Joel Ferrer, wala raw relevance sa mga bibitawang pahayag ni Evelyn dahil wala na sa poder ng mga Marzan nang maganap ang di umano'y pagpulong kay Bonita mula taong 2007 hanggang 2012. Nagtrabaho raw kasi si Evelyn mula 1999 hanggang 2000. Kaya di raw siya maaari makapagbigay ng anumang impormasyon kaugnay sa pangyayari kay Bonita. Ayon sa depensa, sa pagkakaharang kay Evelyn ay may tuturing malaking setback ito sa prosecution. Pero ayon kay Kansas City Prosecutor Irene Resurrection, sila ang nanalo sa kanilang unang paghaharap. Bagamat di nagsalita si Evelyn sa witness stand ay nakuha pa rin daw ng prosecution ang nais nila. Ay totoo ang ma-establish na siya at si Bonita ay naging kasambahay ng mga Marzan. Ayon sa prosecution at sa Public Attorney's Office, plano nilang iharap si Evelyn sa pag-usad ng kaso dahil maliwanag umano may bigat din ang kanyang sasabihin kaugnay sa kasong isinampa ni Bonita laban sa mga Marzan. At yan muna ang latest. Balik sa Maris. Pero John, di ba yung testimonya naman ni Evelyn ay tungkol dun sa pang-aabuso naman sa kanya, not necessarily dun sa panahon kung nagkasabay nga ba sila ni Bonita sa pagsisilbi bilang mga kasambahay? Well, yun ang contention na Maris ng Public Attorney's Office. Pero ito kasing kasong ito na nakahain ngayon sa QCRTC Branch 77. Ito ay kaugnay doon sa serious illegal detention. So sinasabi ng mga abogado ng mga Marzan ay walang kaugnayan yung anuman yung pinagdaanan nitong si Evelyn doon sa naging karanasan ni Bonita. Subalit patuloy na ginigiit ng Public Attorney's Office na hindi maaaring baliwalain itong naging mga magagawing pahayag ni Evelyn. Ayon kay Attorney Persida Acosta ay meron daw nakasaad sa ating batas na ang similar acts ay maaaring magamit as evidence kapag may ginawang kagaya ang isang akusado, ay pwede raw maging ebidensya na mayroong propensity siyang gawin ito. Kaya ito raw ang kanilang susubukang igiit sa korte sa susunod na paghaharap nila sa darating na October 1. Maris? Maraming salamat, John Consulta.